Okay guys, next naman natin is Unit 16 sample. So first natin is yung join. Okay? Itong si join na to guys, very basic. Tatandaan lang natin, ang syntax lagi ng join, after mong mag-from, okay? Pangalan ng table, join, and then ano yung pangalan ng susunod na table. Okay? Tapos kung may kasunod pa to, kung may kasunod pang isang table, join ulit. Join, pangalan ng kasunod na table on, okay? Primary key, foreign key. Ganun ulit. Okay? Tapos po, ito, baka malito din kayo. Ang join, tingnan nyo ha, ang join, okay lang, pa tayo mawala nito. Paano ba natatanggal to? Nasa taas. Okay. Ayun, okay. Itong join, kung mapapansin ninyo guys, okay, kinokonekta niya yung primary key at foreign key ng dalawang table at kung ano yung hininging column, yun yung di-display niya. Pero guys, ang join, originate talaga siya dito sa syntax na inner join. So same lang yan. Baka mamaya kasi malito kayo, sir, ano yung inner join, ano yung join? Iisa lang po yan. Okay? So yan yung gamit ng join natin. So orders and customer, di-display lahat ng order ID, order amount, customer name, and customer city. Next naman, lahat ng product details together with the supplier. Okay. So yan naman siya. Meron pang isang klase ng join na nasa lecture ninyo, pero kahit kumbaga pasadahan nyo na lang, di ko naman siya papagamit sa inyo in actual. Pwedeng itanong lang sa identification yung using. Nakita nyo yon? Kung nagbukas kayo ng notes sa latang, di kayo nagbubukas ng notes ha. Meron pang isang klase ng join, ang gamit niya using. So yung using na yon, para siyang, ang isa pang tawag sa kanya parang CTE, Common Table Expression. Parang ganun, more or less. Itong using na to guys, yung iba na mga bagong programmer, yun na yung ginagamit. Pero mas para sa akin mas okay yung mag-join kayo, masanay kayo sa syntax ng join kasi kapag nasanay kayo madali na, lalong-lalo na pag nagko-connecta na kayo 4, 5, 6. May experience na kasi ako nakapag-connecta ako ng siguro sa isang statement mga 10, 12 table. So through relationship, join, join, join. Okay? Kailangan nyo matutunan guys ang join kasi shortcut siya. Siya yung nagsisilbing, siya yung nagsisilbing, siya yung nagsisilbing, wait, nawala ako. Siya yung nagsisilbing shortcut para hindi nyo ulit-ulitin yung statement. Okay? At yung shortcut guys na yon, pwede nyo siyang isave dito sa views. Etong views na to, virtual table siya. Ibig sabihin, para siyang table pero virtual. Ang pwede mo lang gawin dito, mag-select, saka mag-query. Pero bawal mag-insert, mag-update. Okay? Yun yung purpose ng view. Yung mga code natin na ginagamitan ng join at iba pang mahaba, pwede nyo guys ilagay dito sa view para i-call nyo yung view, parang isang buo na siyang table. Di na kayo ulit mag-join. Okay? Next, SEM, tuturuan ko kayo paano gumamit ng mga view. You can't wait? Okay. Tanong sa join. Sure kayo? Walang tanong sa join? Halimbawa ko, mag-sample na lang tayo dito. Halimbawa kung gusto nyo mag-connect ng 3 table. Halimbawa lang mag-join lang ako dito ng kung ano yung makita kong table. Lang. Ha? Nung on, okay. Yung on clause para siyang where. Kita niyo yung join natin kanina? Where
Supplier ID is equals to ano? Yun lang yun. Yung on, ini-indicate niya kung saan magdidikit. So technically, where lang din siya. Siguro kasi yung on mas maikse. Saka yun nga, hindi ko masasabi, hindi ako gumawa ng SQL eh. Tanong natin kay Sir Ginto ba? Pero in all honesty, hindi ko alam bakit ginawa pang ganun yung syntax. Pero sa join on kasi, mas maganda siyang pakinggan saka mas maikse kaysa sa join where. 'Di ba? Okay. So ito sample lang to Kung halimbawa tatlo yung table, halimbawa lang kung tatlo yung table. Okay? So next, naintindihan na ba inner join? Okay. So next, outer join. Ang outer join guys natin tatlo. Okay? Right, left, full outer join. Bakit naging outer join si right at si left? Kasi guys, ganito. Left join to, di ba? Kita nyo? Execute natin. Okay, left join. Gagana rin yan pag nilagyan nyo ng ganyan. Same lang. So outer join is the left and right and the full join. Okay. Ngayon guys, ito yung rule. Kaya siya tinawag na left at kaya siya tinawag na right. Pag kayo nag-left join at tinawag ninyo yung mga column ng table na nasa left, so in this instance, itong dalawa, ito yung nasa left, kailangan guys, ma-display silang lahat. Irregardless kung may ka-match dun sa join nila sa kabila. In this instance, sa order. Ano ibig sabihin nito? Kailangan lahat ng customer lumitaw kahit walang order. Okay? Yun yung left join. Okay? Maliwanag guys? Kung titingnan ninyo, ito, meron akong data. Si Peng Peng, customer. Wala siyang order. Kaya null yung order ID at yung order amount. Okay? Left join yan. Ngayon, paano naman guys kung right join? Baligtad naman tayo ngayon sa right join. Sa right join, lahat ng table na nasa right, lahat ng column, dapat yan lilitaw irregardless kung walang kamatch. So tingnan natin. Okay. So walang lumitaw na null. So try kong gawan ng null. Kasi ang customer natin 5 lang. Tapos ang gagawin ko, mag-order ako ng orphan record. Ibig sabihin nun, yung delete or update anomaly, wala yung customer na yon. 2023 dash. Okay. So ayan. Right join. Ba't ganun? Tama ba yung nilagyan ko? Orders. 6. Customer ID 6. Orders. Si Peng Peng. Right join orders. Sorry, may 6 na pala. 7 ang ilalagay ko. Para sure, 99. Ayan, kita niya? Nagnal kasi wala namang customer na 99. Okay? Pero may order yung 99. So, di-display niya yon. Yun ang right join. Okay? Parang wala kang tiwala sa akin. Wait lang Okay, so pakita natin table orders. I-upload ko naman din to sa YouTube eh. Okay, so ito yung table orders. Okay. Tapos ito naman yung, di ba, 99.7. Tapos ito yung table customers. Ganun lang. Hindi ko sa inyo itinuturo kasi hindi nyo pa kabisado yung code eh. Kabisadohin nyo muna yung code kasi nag-GUI kayo agad. Okay?
May tanong pa guys, left and right join. Wala po. Wala. Okay, tapos meron naman din tayong tinatawag guys na full join. Itong si full join, combination ng left and right join. Ano ibig sabihin nun? Kailangan guys, lahat ng table sa left at sa right lumitaw, regardless kung walang kamatch. So ganito naman siya. Ayan o. Kita nyo? Okay? So yan yung full join. Or full outer join. Paano yung ano po yung kaliwa kanan? Sa full join, wala nang kaliwat kanan. Sa full join, basta lahat kailangan lumitaw. Regardless kung walang kamatch. Okay. May tanong? Wala na. Next. Okay, union saka si union all. Okay. Pag gumagamit po tayo ng union at union all, ang kailangan yung tandaan ay mga rules na to. Unang rule, kung ilan guys yung column doon sa una na ni-union yung table, dapat yun din yung number of columns doon sa pangalawa. Okay, pangalawang rule, they must have the same data type. So halimbawa kung gumamit kayo dito, 2 or 3 column, halimbawa string, int, date. Dapat na sa pangalawa, string, int, date din. Kung di nyo yun guys sinunod, mag-error siya. Bakit? Kasi ang konsepto, ang nakikita ng union guys, para siyang concatenation. Kino-concatenate niya na lahat ng value, kino-concatenate niya ng pare-parehas. Pero, kino-concatenate niya ng vertical. Pa-vertical. Okay, mamaya papakita ko sa inyo. Ang pagkakaiba lang ng union sa union all, si union, tinatanggal niya yung duplicate. Si union all, hindi. Okay? So, pakita ko muna sa inyo. Invalid column, city. Ano nangyari? Mali ba ako ng kopya ng... Okay. Bakit ganun? Sorry. Yung suppliers. Kasi mali yung city. Dito gagana. Wala naman siyang column na city. Dapat to supplier country. Sorry. Okay. Yan. Supplier country. Okay. So, eto siya. Okay? Union. Ngayon, check natin yung mga country. Ito yung suppliers natin. USA, China, Japan. Okay? Tapos doon naman sa customers, Los Angeles. Okay. So gagawa natin halimbawa ng customers na China. Yung city niya, China. Sample lang to para lang lumitaw. Okay? So China, ganun pa rin. Pero dito sa Union All, Siam. Bakit? Kasi yung China, kahit na ulit, di-display pa rin niya. Yun yung gamit ng Union All.
So paano guys yung sinasabi ko kanina na dalawang column or higit pa? So for example, customers, customer ID, tapos supplier ID. Okay? Ito siya. Okay? Ito siya. Paano kung pinagbaligtad nyo? Nunan nyo yung ID sa city. Dahil magkaiba yung data type, ito int, string, string int. Pag in-execute nyo yan, error yan. Okay? Kasi pagka samasamahin niya lahat ng column dun sa bawat nilagay niyong column. So ito, customer ID kasama niya si supplier country, si city kasama niya si supplier ID. So ganun po siya. Tanong? Okay, next. Intersect. Intersect guys, ang purpose lang po ng intersect ay i-display lahat ng magkamuka na value dun sa dalawa. So lilitaw lang dito ay ano? China. Okay, China lang. Kasi yun lang yung meron yung dalawa. So, para i-rewrite yung intersect, ganito rin guys yung ano nito, yung equivalent. Kasi sa MySQL walang intersect. Pwede kayong gumamit ng join. Okay. Tama ba to? Okay. Guys, ito yung equivalent niya sa MySQL. Kasi yung ibang provider, wala silang intersect. So pwede kayong gumamit ng join. Okay. Next. Cross-join. So cross-join, napakahirap nito. Multiply nyo lang yung isang table sa isang table. So let's say for example, si product P, tatlo. Ay, product P. Tama. Products P, tatlo. Si customer C, dalawa. So 3 times 2, 6. Dapat 6 yung sagot. Okay? Mumultiply lang niya bawat column dun sa isang column. So halimbawa, meron ka A, B, C, D, tas 1, 2, 3. Magkakaroon ng A1, A2, A3, A4, B1, B2, etc. etc. Okay? Ha? Hindi. Kahit ano. Kahit ano. Mumultiply lang niya. Ayan o. Product 1, Alice. Yan. Ganun lang po siya. Cross-join. Okay? Meron pa ba ako hindi na-tackle na topic? Tapos na pala? Ay, okay. Meron pa. Paliwanag ko lang to. Ay, paliwanag ko lang kasi eto lilitaw to sa identification pero hindi ko na to itatanong sa inyo sa practical. In subquery, alam naman natin na yan, di ba? Ito mahalaga, yung correlated subquery. Ano ba yung correlated subquery? Ang correlated subquery, guys, basically, kaya siya tinawag na correlated subquery, merong correlation yung query sa sarili niya. Subquery pa rin siya, pero tingnan nyo. First example, okay? Meron tayo ditong table na line. Okay? Ngayon, ang problem daw natin, kukompute daw natin lahat ng average unit sold value per product. Pero kailangan, ang kunin natin, yung line units na mas mataas yung average
line units na mas mataas yung bilang kaysa dun sa average line units. Okay? So, para magawa to, ang ginawa dito sa sample ay nag-subquery muna. Okay? Dahil ang gusto nating unang hanapin, ano ba yung average line unit? Kunin natin yung average line unit. Pero tingnan nyo, yung table dito, binigyan natin ng pangalang LA. Okay? Yun yung una. Pero, nilagyan natin din ng where clause na kung saan yung LA, kinonect natin sa LS. Sino si LS? Yung main table nyo, yung main query nyo. So, ang nangyayari, kinokonekta natin yung isang query sa sarili niya, pero pinifilter out natin. Ang mangyayari dito, guys, kailangan magka-match yung P-code nung subquery ninyo. Pag magka-match yan, sa kanya lang ililitaw yung average. So, ang mangyayari dito, bawat isang P-code, hahanapin niya yung average. Gets nyo? Iikot niya sa sarili niya. Kaya ang representation sa kanya ay nested loop. Okay? Kasi iniikot niya yung sarili niya. Bawat isa, i-check niya. Pag na-check niya yung bawat isa, i-return niya lang kung ano yung nasa condition mo. Okay, that is the first example, correlated subquery. Next example. Okay, gamit exist. Anong purpose ng exist? I-execute lang yung statement kapag nag-exist yung subquery. Tama? Tama, guys? Yun ang purpose ng exist, di ba? Ngayon, guys, dito, palitawin daw natin lahat ng customer na may order. Paano natin siya malalaman? Kunin mo yung data ng customer. Okay? Kunin mo lang yung data ng may customer na may data sa invoice na kung saan yung customer code ng invoice ay equal sa customer code ng customer. So, ibig sabihin, ang ililitaw lang nito, lahat ng customer na may record sa invoice. Okay? Kokonekta mo, ito, customer.customer code, ito siya. Kokonekta mo yung table na to dito sa main table natin. Pero ang hahanapin mo lang, i-display mo lang using where exists, lahat ng may equal. Pag wala silang equal, hindi siya lilitaw sa record. Okay? Last. Ito pa, isa, where exists. Hanapin daw natin lahat ng vendor. Na kung saan yung vendor na yon, okay, may mga product tayo na ang on hand ay mas mababa sa amount multiplied by 2. So, ibig sabihin, in short, mababa na yung balance. Okay? Kunin lahat ng product na mababa na yung balance. Pero itong product na to, dapat yung vendor code niya equal sa vendor code ng vendor. So, ang lilitaw dito, yung vendor lang na may product na mababa na yung on hand. Okay? Pwede nyong gawing sample yan sa bahay. Mag-create kayo ng mga sample table. Diniscuss ko lang kung paano yung correlated subquery. Ito yung isa sa pinakamahirap. Hanggang ngayon, hindi ko ito ma-master, itong correlated subquery. Pero pag na-master nyo to, kahit anong klaseng report, kaya nyong gawin sa table. Kasi napaka-powerful nito. Lalong-lalo na sa business. Kita nyo, di ba? Ang lilitaw, contact number na. Ito tawagan mo kasi wala nang stock. Okay? Makikita nyo lang kung paano to gumagana pag gumawa kayo ng sarili nyong table. Ang gawin nyo dito sa bahay, create kayo ng sarili nyong table ng customer, mag-fill up kayo ng customer code, customer name, fill up kayo ng invoice, para lang makita nyo kung paano siya nagpi-play up. Tatry ko next time na gumawa ng mga sample nito para mas maintindihan ninyo. Okay? Any question? Wala na? Okay.